Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Akala natin ay umpisa na ng giyera sa WPS, 'di ba, nung nakaraang mga araw dahil nga sa balikatan exercise na kasama ang US, kasama ang Japan, which is nagpasabog ang Japan ng missile diyan sa Bashi Strait sa may diyan sa norte sa Bataan. Nagpasabog, may pinasabog na barko. Ito'y lumang barko ng Japan yata, tinarget ng bagong missiles ng Japan para ipakita sa China na kayang lulubog ang kanilang mga barko kapag gagawa sila ng kalukuhan dyan na invasion sa Taiwan, Japan at Philippines. Kaya itong tatlong bansa, Pilipinas, Amerika, Japan, kasama yata ang Australia sa balikatan eh. Ang Australia ay nakaback up lang yan sa may likuran natin. Matatapang din yan at moderno din ang kanilang assets o ang kanilang mga kagamitan sa giyera. Kaya ang China ay alumpihit eh. Ang China ay parang bulati na nalagyan ng asin, no? Gumaganon-ganon eh. Hindi mapakali si Xi Jinping, parang asin na nilagay sa bulati. Eh parang nakiliti na matabang bulati si Xi Jinping, hindi mapakali eh. Gumaganon eh, kumikisilot-kisilot eh. Kaya laging nakatingin. Eroplano, barko, warships, nagpadala rin ng China. Kailangan natin gera na eh kasi ang dami-daming warship na pinadala malapit sa ating teritoryo sa WPS at malapit din doon sa may Taiwan. Jet fighters marami din. Muntik na ngang magka-dogfight ang Japanese jet fighters at Chinese jet fighters dahil dito sa balikatan exercise 2026 na ito na daw yung pinakamalakas na balikatan exercises dahil mayroon ng mga pinasabog na barko na sample ang Japan at pinakita na rin ng mga makabagong mga missiles at mga armas na magagamit yan kapag mayroong invasion sa karagatan. Okay, so no further ado, ANC News ating panoorin at bigyan ng reaksyon. These vessels and aircraft are monitored in the vicinity of West Philippine Sea drills being held jointly by Philippine and American forces. Ion Sanchez reports. For several days, naval forces carried out a series of exercises at the West Philippine Sea, beginning with coordinated ship maneuvers among participating countries. The U.S. deployed the USS Ashland and Coast Guard cutter Midget, while Japan brought the JS Ise, Ikazuchi, and Shimokita. Australia and Canada also sent ships to participate in the drills. Mukhang sasali ang Australia, sumali talaga. At hindi lang yan, Canada, ang layo-layo ng Canada, di ba? Nasa North America lang yan eh. Pero nakarating sa Pilipinas ang North Canada. Ang galing, maraming salamat, North Canada. Canada, dahil sa pagsali nyo sa balikatan at pinakita nyo ang suportan nyo sa Pilipinas kahit na malayo lang kayo. Di ba? Malayo lang kayo. Dapat itong Vietnam, di ba? Dapat sasali din ang Vietnam sa Pilipinas para ipakita ang pagsuporta. Ang Vietnam kasi komunista yan eh. Pero yan ang komunista na hindi kagaya ni Kim Jong-un na loyal sa China. Ang Vietnam ay magipagdigma din sa China eh. Pero pareho silang komunista. Pero merong sariling stand ang Vietnam. Kaya kunting kiliti lang yan ni PBBM, kilitiin lang yan eh. Sasali na yan sa dito sa balikatan exercises na mukhang nasasaktan talaga ang China dahil nakikita ng dami-daming sumuporta eh. Canada, malaking bansa yan eh. Australia, modernong bansa. Nandyan pa ang Japan na kinakatakutan ngayon ng China ang Japan dahil sila ngayong gumagawa ng Patriot missiles ng Amerika ngayon ay ibinigay na subcontractor na ang Japan na gumawa nito dahil hindi kaya ng Amerika na gumawa ng marami. Kaya hindi nauubos ang missile ng Amerika eh dahil tumutulong na ngayon ang Japan. Of course, hindi yan binibigay. Binibinta yan sa Amerika at binibili din ng Amerika in a lower price ang paggawa nila ng mga Patriot missiles at iba pang mga klaseng long-range missiles. Kaya
Takot na takot ang China dahil mayroong isang isla dyan na Yonaguni yata, Yonaguni Island na malapit sa Taiwan na nilagyan ng mga missile batteries. Ang missile batteries ay yun yung parang isang truck na mayroong lula na tag-apat na malalaking missiles. Meron kasi nagsabi sa akin na yung battery sir pang-connect yun sa ano. Yung battery daw pang-connect sa makina ng truck. Hindi daw yun para sa missile. Hindi. Ibang term yun na battery. Yan ay battery sa truck. Yung sinabi ko na missile battery, katulad ng binili natin sa India, meron lang tayong nabili na 2 battery. Ibig sabihin ng isang battery ng missiles, ay mayroong laman niya na 4 hanggang 6 na missiles na nakakarga sa likod ng truck. Kumpleto yan, yung tinatawag na battery na yan. Hindi yan battery na yung 12 volts na ikakabit sa makina. Iba yun. Ang missile battery, isang complete set ng truck na nilagyan ng 4 o 6 na missile, katulad ng binili natin sa India na hypersonic missiles. Ayan, mga kababayan. Kaya kapag sinabi na battery, missile battery, ibang battery yun. Iba rin yung battery sa truck. Alright, maliwanag pa sa sikat ng araw. Balik tayo dito sa PH US Naval Forces hold maritime drills in the West Philippine Sea na naglalaway at nakaihi sa takot ang matabang Xi Jinping. The Philippines was represented by the BRP Miguel Malvar. The Philippines was represented by the BRP Miguel Malvar, Antonio Luna, Tarlac, Ayun. and Cape San Agustin. Live fire Sige, drills were also pakita niyo conducted talaga yan sa to China, test the yung mga accuracy video na yan and para matatakot. readiness of naval personnel in handling weapon systems. Readiness of naval personnel in handling weapon systems. Naval personnel also took part in anti-submarine warfare training and search and rescue operations to simulate real-world scenarios at sea. Participating units were also trained to detect, track, and respond to Ito simulated German aerial technology threats, ito Ito including na drones and nilagay ito missiles. nila sa Leopard na klaseng kanyon. Kanyon yan na 130mm ang bala niyan, malalaki. Parang 1 liter ay maliit-liit sa parang 500 milliliter na ano na soft drinks. Ang lalaki ng bala niyan, ibig sabihin malaki ganyan. Parang buti na ano, 12 ounce ganun no. At yan ay ano to, AI operated. Yan ay autonomous machine gun. Moderno yan, katulad yan ng phalanx na nandyan sa mga US destroyers. At bumubuga yan ng 4,000 rounds per minute. Kita nyo, dalawang ano. Pero yung phalanx, iba talaga yun dahil 7 ka ano yun eh. Gatling gun yun na 7 barrels. Ito 2 barrel lang eh. Galing to sa German technology. Yan yung tinatawag na nilagay sa German tank na Leopard. Yung ganyan, grabe. Grabe yan. Twin machine gun eh. Ayan, autonomous. Meron, bago yan eh. Bago lang yan pinapakita. Kaya yan ang dapat ipapakita, mga modernong gamit. Para at least naman, makapag-isip ang China na, naku, gawa na lang tayo ng maraming noodles. Siupaw, siumay, kikiam at iba pa. Kaysa magipag-gera tayo, talo tayo nito. Ang dami nila eh. Kapag ang China gumagawa ng kanilang balikatan, si Kim Jong-un lang ang sumasama eh. Yung iba hindi sumasama. Sino bang sasama sa kanya? Wala naman. Kaya nakakahiya. Diba? Wala siyang brotherhood eh. Nang bubuli siya ng maliliit na bansa eh. Para siyang bulating mataba na kapag natamaan ng asin ay gumaganon-ganon. No? Ito yung asin, yung balikatan. Kapag nakita nila to, hindi sila mapakali, hindi makakatulog. Ayan, no, makikita yan, bagong klaseng machine gun canyon yan eh. Featured during the drill was the BRP Miguel Malvar's close-in weapon system, Ayan, capable of 1,000 firing rounds over lang to kasi 1,000 rounds dito per yung minute. Phalanx Gatling. Pero 1,000 rounds per minute, malalaki na bala yan eh. At nakalagay sa ating Miguel Malvar, sa ating US Navy. Kaya meron tayong mga close-in, katulad ng mga speedboat ng ano ng IRGC.
yung fast attack speedboat nila. Ito yung pangontra, yung close-in machine gun na ang lalaki ng bala niyan. Parang, sabi ko na kanina, parang yung 500 ml na Coke. Ganyan kalalaki ang bala nito. To defend against nearby threats such as drones and incoming missiles. To defend against nearby threats such as drones and incoming missiles. The maritime exercises concluded with activities focused on coordination and sustainment, including a maritime cooperative activity and refueling at sea drill. During the exercise, naval forces simulated the transfer of fuel between ships while at sea, a critical capability Oh, that yan. allows warships Okay, to so, extend their ito operations mga without kababayan. returning to port. Walang silbi ang mga bagong barko, bagong assets, bagong kagamitan ng military ng Pilipinas kung hindi yan ini-exercise. Kaya dapat talaga mayroong yearly balikatan na kahit walang ibang bansa, ay ang ating armed forces ang mayroong exercises. Kasi dito magagawa ng routine eh. Na ganito pala ang pag-refuel ng mga barko gamit ang refueling vessel. Ganito pala ang ang pag-target ng malalayong target gamit ng ating mga kanyon o machine gun o kung ano man dyan, missiles. Di ba? Tayo, makapagpaputok lang tayo ng isang missile ay mamulubi na tayo eh. Ang isang missile ay 3 million pesos yan eh. Tapos pasabugin lang natin, mga kababayan. Kaya mamulubi tayo dyan. Kaya, bakit itong mga magnanakaw katulad ni Saldico at kasamahan pa niya na nagnanakaw, di ba? Ay dapat isulit nila yung pera para pambili natin ng munitions. Ammunitions. Ang ammunition ay referred kasi yan sa maliliit lang na kalibre. Pero kapag sabihin natin munition, mga missiles yan. Okay, kaya mga magnanakaw dyan, oy, gising, mga magnanakaw, sulit niyo ang pera para magamit natin yan pambili ng Philippine Navy assets. Meron tayong mga bagong gagamitan, katulad nito sa Miguel Malbar, di ba? Meron lang yata tayong apat na parang Miguel Malbar na malalaking pandigma, hindi yan destroyers, yan ay lang yan, tinatawag na frigates or corvettes na itong fast attack navy boats ng Pilipinas. Kaya mga magnanakaw sa Pilipinas, gising at tumulong naman kayo, isulit nyo yung pera para gamitin natin against China. Saka na kayo magnakaw kapag tapos na ang gira, nakaw na naman kayo para busy na naman ang Senado, di ba? Hindi yan nawawala sa dugo nyo kasi magnanakaw talaga kayo eh. Nasa DNA yan eh. Kapag lolo mo ay magnanakaw ka rin. Ang tatay mo magnanakaw ka rin dahil nasa dugo yan, mga kababayan. Yan ang problema, nasa dugo eh. Paano na lang kaya? Kaya pabayaan nyo na lang, importante sana na kahit magnakaw ay wag naman ubusin. Katulad ng ginawa sa DPWH, di ba? Inubos lahat eh. Grabe mga hinayupak. Okay, tapusin na natin ang balita. Courtesy ng ANC Digital News. The Philippine Navy says all exercise objectives were met with the maritime component completed. The Philippine Navy says all exercise objectives were met with the maritime component completed ahead of its original schedule. Generally, na-achieve natin ang lahat ng objectives ng ating exercise. And the most important thing is that we accomplish it safely and successfully. Na kahit ganyan lang yan, pero ngayon ay dahan-dahan na nagkaroon ng magagandang assets, mga kababayan. Yan ay dahil kanino pa ba? Dahil sa presidente natin na open para sa balikatan exercises. Kung ibang presidente yon, kung kumikiling sa China o maka-China na presidente o kumikiling sa komunista, ay hindi siya magipagbalikatan exercises. Kaya nga si Digong pinatigil niyang balikatan nang maging presidente siya. Kaya nakagawa ng artificial island ang China sa WPS. 3 sa ating mga isla dyan. Ang ngayon base militar na ng China. Yun yung Pirate Reef
Mischief Reef, at meron pang isa, tatlo yan na nakuha ng China at nagagawa sila ng artificial island habang si Digong ang nakaupong presidente. Dahil tinanggal ni Digong pati mga US bases, wala na yan. Tinanggal ang balikatan, walang balikatan. Bulikatan, meron bulikatan, sabi ni Digong, bulikat. Ay naku, Ginoo. Kaya lumaki ang ulo ni Xi Jinping Doon nakapasok si Xi Jinping sa WPS dahil sa pagkaibigan ni Digong. Yun ang pinakamalaking pagkakamali ni Digong na hanggang sa katapusan ng mundo, sa next history of the world, ay makasulat yan sa mga libro. Mga kababayan, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. Pag-comment na lang sa inyong masasabi tungkol sa medyo gumagandang assets natin ng Philippine Navy. At sa mga bagong nag-subscribe, maraming salamat sa subscription. Malaking tulong yan. Ako'y sumasaludo sa inyo. Hanggang sa muli, paalam. Ingat ang lahat.